Matapos po ang ilang buwang pagbulusok pababa ni Pi Network, tila ba may sinyales ng pagbawi o recovery nitong si Pi. Ayon sa mga technical indicators, baka magbago na ang ihip ng hangin. Posibleng umakyat na uli ang presyo ni Pi papuntang $1. At ito po ang dahilan kung bakit maraming traders ang nakatutok sa kanya ngayon. Pero ang tanong dito, ay totoo ba talaga ito? O baka hype lamang ulit ito? Kaya sa video na ito ay atin pong aalamin ang buong detalye kung bakit sinasabing posibleng mag-bounce back daw itong si Pi. At kung syempre at ano na rin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin ang ating usapan sa kung ano po ang nangyari kay Pi Network nitong mga nakaraang buwan. Kung matatandaan po natin, itong si Pi Network ay sumabog noong February 26 kung kailan ay umabot po siya sa kanyang all-time high na $3. Ayan. Pero pagkatapos po niyan ay parang nabuhusan po siya ng malamig na tubig. Sapagkat simula noong April 12, si Pi ay palagi nang nasa ilalim ng descending trend line. Ayan. Ibig sabihin ay lagi po siyang bumababa at hindi po siya makabawi or makarecover sa kanyang presyo. Ayan. Yan, ito po ang tinatawag nating downtrend. Yan, pababa kung saan ay mas maraming nagbebenta kaysa sa mga bumibili. Pero ngayon ay may bago na namang istorya. Lumalabas sa mga technical indicators na baka malapit na. Yan, baka malapit na siyang mag-reverse o mas kilala sa tawag na bullish rebound. Ngayon ay umpisahan po natin sa pinakaunang indicator natin dito kung saan ay ang OBV. Yan, OBV indicator. Ano nga bang ibig sabihin nito? At bakit ito mahalaga kay Pi Network? Yan. Ang ating nakikita po rito na chart ay ang Pi OBV indicator. Yan. Isa po sa mga pinaka-importanting signal ngayon ay ang pagtaas ng tinatawag na on-balance volume or OBV. Isa po itong technical indicator na ginagamit para makita kung mayroong malakas na buying or selling pressure sa isang crypto. Sa madaling salita, kapag tumaas po ang OBV, ibig sabihin ay may mga bumibili ng tahimik o tahimik po silang bumibili. Hindi mo ito makikita kaagad sa presyo, pero makikita po ito sa volume ng trades. At ito ang eksaktong nangyayari ngayon kay Pi. Sa loob ng 2 araw, biglang tumaas po ang kanyang OBV. Parang may mga investors na palihim na nag-a-accumulate ng Pi habang mababa pa ang kanyang presyo. Ang OBV ay isa sa mga tinatawag na leading indicators. Mas nauuna itong gumagalaw or gumalaw bago pa makita ang epekto sa presyo. Kaya kung tumaas po ang OBV ni Pi, malaki po ang posibilidad na susunod na rin ang pagtaas ng kanyang presyo. Ayan. Ngayon ay ang sunod naman na indicator natin dito ay ang tinatawag na BB trend. Ayan po siya. Bukod po sa OBV, ang isa pang technical na indicator na tumutulong para makita ang potential trend reversal ay ang BB trend na ito. Ang BB trend ay isang parang histogram na sumusukat kung gaano kalakas ang selling o buying momentum ng isang token. Ngayon kung mapapansin natin, unti-unti nang lumiliit ang mga pulang bars o yung kanyang red bars. At kapag lumiliit po ang mga red bars na ito, ibig sabihin ay humihina na po ang selling pressure. Ibig sabihin ay baka pagod na ang mga nagbebenta at wala nang gaanong gustong magbenta sa presyong ito. Kapag pinagsama po natin ang BB trend at saka ang OBV indicators,
pareho silang nagsasabi ng isang bagay na bubuo na ang momentum ni Pi para sa posible na recovery. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang presyo ni Pi. Yan, at saan po siya posibleng mapunta. Sa kasalukuyan ay ang presyo po ni Pi ay naglalaro sa mga presyong 0.59 or 0.591. Nasa ilalim pa rin po siya ng kanyang resistance na nasa presyong 0.605. Yan, meron tayong chart dito. Pero kung tataas pa lalo ang demand at saka buying pressure, pwede pong mabasag niya ang resistance na 0.605 at gawing support level ito. Kapag nangyari po yan, ang next target po niya ay ang presyong $1.01. At kung magtutuloy-tuloy ang momentum, possible rin itong makarating sa mga susunod. Possible na rin itong marating nito ang mga sunod na mga resistance levels sa mga susunod na linggo o buwan. Ayan. At syempre, may downside risk pa rin. Kapag hindi po niya kinaya, kapag hindi kinaya ng buyers ang pressure, possible pa rin siyang bumalik sa kanyang pinakamababang presyo na 0.40. Kaya importante pa rin ang risk management, lalo na kung iniisip nating pumasok dito kay Pi Network ngayon. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin na sumusubaybay o kasalukuyang nag-hold ng Pi, ay magandang balita po ito. Posibleng bumalik po ang interest sa token na ito, at kung nakabili po tayo sa mababang presyo, may chance po tayong kumita kung tumaas ito papunta sa presyong $1. Sa kabilang banda, ito rin ay paalala na huwag po tayong padala agad sa hype. Ang crypto market ay sobrang volatile. Pwede pong tumaas ngayon, pero pwede rin itong bumagsak bukas. Kaya kung ikaw po ay isang long-term holder, maaaring magandang opportunity ito para magdagdag habang mura pa. Pero kung ikaw naman ay isang short-term trader, siguraduhin mong may exit strategy ka. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito is sa totoo lang, si Pi Network ay isa sa mga pinakausap-usapang crypto projects nitong mga nakaraang taon. Pero dahil hindi pa ito officially listed sa mga major exchanges at limitado pa rin ang utility nito, kailangan pa rin nating maging maingat. Ang positibong sinyalis ngayon ay maganda. Tumataas po ang OBV, humihina ang BB trend red bars, at may posibilidad na mabasag ang resistance. Pero lahat po nito, lahat ng mga technical lahat ng mga technical indicators na ito ay nakabase lamang po sa technical analysis. Kaya kailangan pa rin po nating bantayan ang mga fundamental developments ni Pi, tulad po ng kanyang mainnet launch, exchange listings, at mga real world use cases. Hanggat hindi pa ito nangyayari, limitado pa rin ang kanyang tunay na value. Kaya ang pinaka-importanting gawin po natin ay ang mag-research, maging updated, at wag po tayong basta-basta pumasok sa hype. Dapat alam natin ang risk at meron po tayong malinaw na plano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.